Mga sangkay, alamin po natin ang report dahil mukhang ang puwersa ng Japan ay pinasok na nga po itong West Philippine Sea. Ano ang mayroon mga sangkay? Nagpapasiklab na ba sila ng puwersa laban po sa China? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muling nagbabalik dito sa ating channel. At ayun nga po, pag-uusapan natin ngayon itong impormasyon na lumabas na itong Japan mukhang kasama na ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Alamin po natin ang report na yan mga sangkay dahil yan po ang pinakaayaw ng China na mangyari, no? Subalit mukhang wala, papalagan po talaga sila ng Japan. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na tayo dito sa YouTube. Kaya naman, ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Huwag nyo pong kalilimutan yan. Canada, pinalagan ang pag-alma ng China sa pagdaan ng warship. Nasa Pilipinas ang isa sa mga barkong pandigma ng Canada para sa isang goodwill visit. Kasabay niyan, pinalagan ng Canada ang pag-alma ng China sa pagdaan ng naturang warship sa Taiwan Strait. Lahat na lang kasi mga sangkay, no? Lahat na lang ng gagawin ng maraming mga bansa. Kahit hindi naman nila teritoryo, mga sangkay, inaalmahan itong China. Mukhang gusto na atang pag-ariin nitong China ang buong karagatan ng buong mundo. Kasi ngayon nga mga sangkay, doon din po sa may malapit sa border ng America, Exclusive Economic Zone, andun din po ang China, nanggugulo din po, mga sangkay. So, isa po yan sa pinag-uusapan ngayon sa international din, bakit ang China nagpapang-abot na po sa Amerika? Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Mula Atlantic Ocean, tumulak ang Canadian warship na HMCS Montreal patungo sa Pilipinas. Grabe, bago dumaong sa Manila Port, binaybay nito ang Taiwan Strait para magsagawa ng route and transit. Bagay na ikinainis ng China. ano pa ang inaasahan natin sa China, mga sangkay? Talaga, maiinis sila. Kasi bawat galaw na lamang po ng mga malalakas na bansa, pag alam po nilang pabor yan sa Pilipinas, inaalmahan nila. Tila baga para po silang para pong probinsya nila kung iturin ang Pilipinas. Na lahat ng gagawin ng gobyerno ng ating bansa, kailangan pang kumonsulta sa kanila. Anak ng tokwa tong China. Binabantayan kasi nila ang Taiwan Strait kung saan matindi ang tensyon. Giit naman ng Canadian Warship Commander, wala silang illegal na ginawa sa pagdaan sa Taiwan Strait. Nako. Dumaan lang naman mga sangkay. Hindi katulad sa ginagawa nitong China dyan sa West Philippine Sea na talagang hindi lang dumadaan kundi nananakop, di ba? Nagpapatayo sila ng mga struktura dyan. A free and open Indo-Pacific. We transited lawfully through international waters, and in doing so, we followed all the rules and regulations as we did so. Para kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, simbolo ang goodwill visit na ito sa pagbibigay ng Canada ng importansya sa nangyayari sa rehiyon. The best way to do that, frankly, is to utilize, the sea lanes, right? To utilize that territory to be able to exercise all of those rights that we have all subscribed to. Isa ang Montreal warship sa 3 barko ng Canada na nagpunta sa Pilipinas. Sakay ni laking barko no? Tingnan nyo naman yan mga sangkay. Yan po ay pandigma ng Canada na pumasok na po dito sa Pilipinas. Ito ang 250 Navy personnel. 4 sa kanila, Filipino-Canadian. Lulan din ng barko ang Cyclone Maritime Helicopter na pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng anti-submarine warfare. Sana all, no? May mga ganitong klaseng pandigma. Surveillance, search and rescue missions. Meron ding itong extensive anti-submarine at anti-surface warfare weapons. Gumagamit din ito ng sensor para sa anti-air warfare defense. 5 araw nakadaong ang Royal Canadian Ship dito sa Manila Port. Magsasagawa ng maritime exercises ang Canadian Navy kasama ng ating Philippine Navy. Magandang pagkakataon daw ito para... So saan puwersa yan? Canadian Navy at Pilipinas.
mapabuti ang interoperability ng dalawang bansa habang nagbabantay sa Indo-Pacific. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng Pilipinas at Canada ang posibilidad ng pagbuo ng Visiting Forces Agreement. Nako. Siyempre, may inis na naman dyan yung China. Ganun naman po sila lagi. Para silang mga mga batang, alam niyo yun, pag nakita po nila na may iba ng friendship yung tropa nila, nagagalit sila. Parang ganun po mga sangkay. Kasi, sabi naman nila, friend daw dati tayo ng China, di ba? Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga sangkay. Magbibigay daan daw ito para sa military activities at posibilidad ng joint patrols. Nako, joint patrols. Ayan na nga po. So, ibig sabihin, magkasama pong maglalayag, magpapatrolya ang Canada at Pilipinas. Nagbabalita mula sa front. Ngayon, ito pa mga sangay ang report. Japanese destroyer naglayag sa West Philippine Sea kasama daw po ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy. Naku, lalong maiinis dito yung China. Nagsagawa ng kauna-unahang joint naval exercise ang Pilipinas at Japan kahapon sa South China Sea. Ayan na nga. Bahagi ito ng pagpapalakas ng security ties ng dalawang bansa sa gitna ng umiigting na pressure sa teritoryo mula China. Kasunod din ito ng paglagda ng Manila at Tokyo ng kasunduan upang payagan ng deployment ng tropa ng dalawang bansa sa bawat teritoryo. Ayan na. So yan po, yung napag-usapan mga sangkay, yung kanilang agreement, di ba nakaraan meron pong naging pag-uusap. Nagkaroon pa nga po ng permahan ang kapwa mga opisyal ng Japan at Pilipinas. Ngayon mga sangkay, yung agreement nila na both side, yung kanilang mga militar ay pwedeng pumasok at maglayag at magpatrolya sa kapwa teritoryo nila. At alam naman po natin mga sangkay kung saan mainit ang tensyon dito po sa ating teritoryo. Kasi sa Japan, nakukontrol ng Japan eh. Doon, sinusubukan po talaga ng China na pumasok, kaya nga lang tinataboy sila ng mga Japanese. Eh wala, hindi nila kaya yung Japan eh. Ngayon, dito sa Pilipinas, mukhang sinasadya ng Japan na pakitaan po ng puwersa itong mga Chinese. Kasi, di ba, sabi nila, maaangas sila eh. Ngayon, ito na yung Japan. Titingnan natin kung papalag sila. Ang Japanese destroyer na JS Sazanami at ang Philippine Guided Missile Frigate na BRP Jose Rizal ay nakibahagi sa naturang unang bilateral maritime cooperative activity. Kabilang sa mga isinagawa ay ang communications exercise sa pagitan ng dalawang barko at mga taktikal na maniobra sa West Philippine Sea. Ang naturang naval exercise, Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force ay bahagi ng pinagtibay na ugnayan at mutual commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ako mga sangkay, mas okay ako dito sa Japan kaysa sa Amerika. Kasi ang US, may history po talaga na every time na pinapasok nila ang isang bansa, napapahamak. Diba? Pag-aralan yung mga sangkay, yung mga bansa sa Middle East. Isa sa halimbawa, yung Ukraine. Mga sangkay, diba? Asan ngayon yung Ukraine, diba? Andun, kalaban po yung Russia. So, dito sa bansa natin, itong ginagawa ng Japan, approve sa akin. Kasi nga po, kapwa natin, Asyano. Nasa iisang rehiyon po tayo, mga sangkay, nasa Asia po tayo. Magkakalapit po tayong bansa, kapitbahay na kapitbahay po talaga yan. So kung mayroon akong dyan, mas okay itong Japan. At saka itong Japan, kita niyo naman mga sangkay, hindi makapalag itong China. 'Di ba? Nagngangangak na nga lang po sila. Umiiyak na nga lang sila every time na may galaw po yung Japan. Wala sila magawa. Kasi yung Japan, mga sangkay, tahimik lang pero may ibubuga. Alam po nila. Alam po ng China ang kakayahan ng Japan. Simula pa po noong World War II. Ngayon, mga sangkay, pinasok na po. Ayan na nga po, nakikita na po natin, pinasok na nila ang West Philippine Sea nitong Japan. So ano ang susunod na mangyayari, mga sangkay? Papalag ba ang China? Well, alamin po natin yan
Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.